May natatanggal na naman sa militar ng Russia dahil sa paulit-ulit at nakakahiya nilang kabiguan sa espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Nakatuon na ngayon si Putin sa sarili niyang mga tagapag-udyok ng digmaan. Nabigo nila siya. Ngayon wala na sila. Dahil sa desperasyon, tinalikuran ni Putin ang sarili niyang mga general. Patunay na talo na ang Russia sa digmaan sa Ukraine. Una, sa ilalim ng tinutukoy na guillotine, ay si Vice Almirante Sergei Pinchuk na siyang commander ng Black Sea Fleet ng Russia. Dating commander siya sa pinakamababa. Mukhang matatanggal na si Pinchuk dahil sa pagkabigong palakasin ang fleet ng Russia matapos ang 4 na taon ng digmaan. Dahil dito, naging walang silbi ito kay Putin. Ayon sa pro-Ukrainian group na Artesh, inanunsyo nila sa Telegram ang balitang nalalapit na pag-alis ni Pinchuk na nakuha ng kanilang mga ahente. Inihahanda na ng mga puwersang sandatahan ng Russia ang kapalit ng commander ng Black Sea Fleet dahil sa mga pagkabigo sa depensa. Ayon sa Artesh, dagdag pa ng Artesh, iniulat ng mga ahente sa loob ng punong himpilan ng fleet na kumakalat ang mga chismis sa hanay ng mga opisyal na ang pinakamataas na pamunuan ng militar ng Russia ay pinag-iisipan ng palitan ang kasalukuyang commander ng Black Sea Fleet, si Admiral Sergei Pinchuk. Dahilan nito ang palyadong seguridad sa mga base at barko at mababang bisa ng mga hakbang laban sa Ukrainian UABS. Ayon sa parehong grupo, kahit di pa opisyal na tinatanggal si Pinchuk, may ilang matataas na opisyal na dumating na sa Moscow mula sa punong himpilan ng Black Sea Fleet sa Novorossiysk. Sabi ni Artesh, palatandaan ito ng malaking pangyayari dahil ang ganitong bisita ay senyales ng internal na investigasyon at may desisyong ginagawa tungkol sa tauhan. Ayon sa parehong grupo, nabigo si Pinchuk sa depensa bilang commander ng Black Sea Fleet. Sa loob ng 6 na buwan, may 8 matagumpay na pag-atake ng Ukrainian unmanned naval vessels sa Black Sea Fleet, kabilang ang Sevastopol at mga base sa Crimea. Ayon kay Artesh, itinuro rin na minsan umaabot ng 40 minuto bago makaresponde ang mga naka-duty sa mga pag-atake. Ayan na! Hindi chismis ang dahilan ng paglubog ng barko. Mababagal pa rin ang tropa kahit 4 na taon ng labanan. At di pa rin alam paano tutugon sa pag-atake ng Ukraine sa Black Sea Fleet. Pero hindi si Pinchuk ang may kasalanan sa pagkamatay ng libu-libong sundalong Ruso. Iyan ang pangunahing nagawa ng pangalawang tao sa Kremlin chopping block. Kaya manatiling nanonood para malaman kung paano siya babalik sa nalalapit na pag-alis ni Pinchuk. Marami ang mag-aakala na matagal na itong inaasahan dahil matindi na ang pinsala sa Black Sea Fleet mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Kaya mukhang huli na ang pag-alis sa komandante nito, hindi ba? At ito ba ang unang pagkakataon na sinibak ni Putin ang pinuno ng fleet? Si Pinchuk na ang ikatlong komandante ng fleet mula simula ng digmaan. Palaging nagmamadali si Putin at mga kasamahan niya sa Kremlin na maghanap ng taong magpapalakas sa barkong pandigma ng Russia. Nauna kay Pinchuk si Igor Osipov. Siya ang namuno sa Black Sea Fleet noong sinimulan ng Ukraine ang pagpapalubog ng mga barko noong Abril 2022. Noong ika-14, tinamaan ng Ukrainian Neptune missile ang barkong Moskva ng Black Sea Fleet at nilubog ito sa isang pangyayaring itinuturing na pinakamalaking pagkawala ng isang barkong pandigma mula noong Falklands War. Hindi rin nagtagal si Osipov. Pagsapit ng Agosto 2022, tinanggal na si Osipov sa kanyang posisyon. Ito ang isa sa pinakakilalang pagtanggal ng komandante ng militar ng Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Hindi rin nakatulong ang pagkabigong pigilan ng komandante ang pag-atake noong Hulyo sa dating punong tanggapan ng Black Sea Fleet sa Sevastopol. Ang kanyang kaso, lalo na't ang pag-atake ay naging dahilan upang kanselahin ng Russia ang mga aktibidad na nakatakda para sa kanilang pagpapakitang gilas na Navy Day sa rehiyon. Ang pagdami ng pag-atake ng Ukraine sa Crimea ay naging laban kay Osipov. Hindi na nakakagulat na natanggal siya, pero hindi rin naging mahusay ang pumalit. Pinalitan ni Viktor Sokolov si Osipov bilang pinuno ng Black Sea Fleet at naging sakuna ang kanyang pamumuno. Sa halos 2 taon ng pamumuno niya, maraming barko ng Russia ang winasak ng Ukraine, kaya napilitan ng fleet na ilayo ang mga barko mula sa missiles at drone ng Ukraine.
Kahihiyan na naman ang naidulot ng bagong commander ng Black Sea Fleet ng Russia kay Putin. Noong Pebrero 2024 iniulat ng Moscow Times na ayon sa pro-digmaang Russian blogger, natanggal na si Sokolov sa pwesto. Dumating ang balitang ito matapos muling mapabagsak ng Ukraine ang isa na namang barkong pandigma ng Black Sea Fleet. Dinagdagan pa ang problema niya nang maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Sokolov. Ipinabatid din sa kanya na delikado kung aalis siya ng Russia. Dapat manatili si Sokolov sa Russia dahil hindi na siya pinagkakatiwalaan ng Kremlin. Kung buhay pa talaga si Sokolov nang tanggalin siya sa posisyon, nakakatuwang isipin, noong Setyembre 2023, inangkin ng Ukraine na napatay nila si Sokolov, kasama ang tatlong pang opisyal ng Russia sa isang missile attack. Itinanggi ng Russia at naglabas ng video na nagpapakitang si Sokolov ay nasa video conference kasama si Putin. Nakasandal ang ulo ni Sokolov sa isang unan habang nag-uusap at hindi siya nagsalita kahit isang salita. Kakaiba na iyon sa sarili nito. At may maliit na posibilidad na ang pagtanggal sa kanya ay naging paraan ng Russia para pagtakpan ang kanyang pagkamatay. Maaaring hindi na natin malaman ang totoo, pero mula noon ay wala nang masyadong balita tungkol kay Sokolov, anuman ang tunay na nangyari sa kanya. Pinunan ni Pinchuk ang bakanting posisyon at siya rin ang ikatlong natanggal ni Putin sa Black Sea Fleet. Sa totoo lang, parang wala nang pakialam kung sino pa ang ilalagay ni Putin na susunod na mamumuno. Sobrang gulo na ng Black Sea Fleet ngayon o dahil sa Ukraine, parang nakatakda na itong maging wala nang saysay sa natitirang bahagi ng digmaan. Ganyan na ang kalagayan nito mula Agosto 2024. Nawasak ng Ukraine ang halos 1/4 ng fleet gamit ang mga missile at drone strike. Kaya napilitan silang umatras mula sa Crimea. Dahil dito, idineklara ng Ministry of Defense ng United Kingdom na hindi na aktibo ang Black Sea Fleet. Nagawa ito ng Ukraine kahit wala halos sariling barkong pandigma para atakihin ang dating kinatatakutang fleet. Ayon kay Artesh sa Telegram, nalutas ng Ukraine ang problema sa pagdevelop ng UAVs para atakihin ang mga lugar na di kayang abutin ng kanilang missile at drone. Noong Hulyo 2025, halos nawala na ang Black Sea Fleet sa dagat na pinagmulan ng pangalan nito. Iniulat ng Radio Free Europe, Radio Liberty, na nananatiling banta ang Sea Mine at Shahid drone sa mga marinong Ukrainian sa Black Sea. Ayon kay Ilya, isang opisyal ng Ukraine, hindi na malaking problema ang fleet ng Russia dahil sa coastal forces at Neptune missiles, napaatras ng hukbong dagat ng Ukraine ang Russian Black Sea Fleet. Binanggit ni Ilya na ang pagbagsak ng Black Sea Fleet ay nakaapekto rin sa mga sundalong Ukrainian laban sa puwersang Russian sa mainland. Nang malaman ng mga Ruso na kaya naming tamaan sila ng cruise missiles, tumigil sila sa pagtatangkang maglanding o magpadala ng barko para sa reconnaissance. Napagtanto nilang handa kaming harapin sila. Parang ang naisip lang na matibay na plano ni Pinchuk at mga naunang komandante ay maglayag palayo gamit malalaking barko. Hindi na nakakagulat na tinanggal sila. Ipinakita ng mga pag-uusap sa depensa ang ibang problema mula sa pag-atras ng Black Sea Fleet ng Russia, na tila isinuko na sa Ukraine ang kanlurang bahagi ng Black Sea. Ang kaaway ni Putin ay nagawang muling simulan ang pagpapadala ng butil para magkaroon ng kinakailangang kita na muling nagpapalakas sa ekonomiya ng Ukraine. Tinanggal ang mga commander ng Black Sea Fleet dahil sa sunod-sunod na pagkabigo sa operasyon, pero hindi sila ang naging dahilan ng mas maraming namatay na Ruso kaysa Ukraine. Bago natin pag-usapan yan, nanonood ka ng The Military Show. Mag-subscribe na ngayon para mapanood ang latest na balita sa militar ng Russia. Balik tayo sa susunod na biktima sa Kremlin chopping block na ipakikilala natin sa kasing katawa-tawang paraan ng kanyang mga taktika laban sa militar ng Ukraine. May isang taong tinawag na meat grinder man na nagbawal ng lahat ng matinong estratehiya. Maganda ang karera niya pero hindi maiwasan ang pagkalugmok. Ngayon, ang meat grinder ay naligaw na ng landas. Si Sukhrav Akhmedov, isang kilalang masamang senior Russian general, ay mabilis umangat sa ranggo dahil sa paggamit ng buhay ng kanyang mga sundalo kapalit ng teritoryo. Si Akhmedov ay paborito ni Putin sa mahabang panahon, ayon sa ulat ng Kiev Post, na nagpapahiwatig na aprobado ng presidente ng Russia
Ang ganitong paraan ng paggamit ng buhay ng mga sundalo, ang ganitong palitan ng teritoryo ay nangyayari lang kapag sapat ang nasakop para bigyang katwiran ang pagdanak ng dugo. Dito nagsimulang bumagsak si Akhmedov. Ayon sa Kiev Post, iniulat ng ilang outlet na tinanggal ng Kremlin si Akhmedov na mula sa Dagestan at pamilyang militar. Ang unang mga palatandaan ng pagtanggal na ito ay lumitaw noong Enero 13 ng isang Russian military blogger na si Divar Moyara, na ayon sa Kiev Post ay may koneksyon sa Kremlin, ay nagulat na wala na si Akhmedov. Kinuha ng Astra Agency ng Russia at pangunahing news outlet ng Ukraine ang balita kinabukasan. Kahit walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Russia sa pagtanggal sa dating paborito ni Putin, mukhang hindi na maiiwasan ang katotohanan. Wala na si Akhmedov. At kung alam mo ang konti sa kasaysayan niya sa Ukraine, mahirap maintindihan kung paano siya nagtagal. Si Akhmedov ang ideal na pagpipilian ng Russia bago lusubin ang Ukraine. Sinimulan niya ang karera noong 1970 dekada at naging kilalang general sa elite unit ng hukbong dagat at marine infantry ng Russia. Wala siyang karanasan sa labanan bago ang Ukraine. Di tulad ng iba niyang kapanabayan. Hindi siya naglingkod sa Syria. Pinamunuan niya ang 155th Marine Infantry Brigade ng Russia sa Vladivostok. Mula 2000 hanggang 2014 or 2015. Ginagawa rin niya ang takdang aralin sa Front Academy ng Moscow na naghahanda ng mahuhusay na opisyal para sa pamunuan ng Russia. Nang salakay ni Putin ang Ukraine, handa sanang magpakitang gilas si Akhmedov pero pumalpak siya pagdating doon. Ipinadala siya bilang komandante ng mga marinong mula sa dating brigada niya noong unang tangka ng Russia na sakupin ang Kiev at pabagsakin ang pamahalaan ng Ukraine. Ngunit nabigo iyon. Patunay dito ang sumunod na malaking digmaan. Pero pinatampok ni Akhmedov ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-uutos sa kanyang mga tauhan na magsagawa ng walang saysay na mga pag-atake laban sa depensa ng Ukraine sa baryo ng Moshun na nasa hilaga ng Kiev. Dito nagsimula ang kanyang karera sa pagpapadala ng tao sa depensa para subukang mabutas ito. Noong Abril, pinamunuan ni Akhmedov ang grupo ng marinong umatake sa silangang Donetsk. Bigo siya sa pagsubok na ito. Nagpadala ang mga marinong mula 155th Brigade ng Russia ng liham sa gobernador ng Sakhalin Island na inakusahan ang komander na walang alam sa taktika at sinasayang ang buhay ng sundalo sa walang saysay na pag-atake. Dahil sa planadong opensiba ng mga opisyal, nawala kami ng 300 tao, patay, sugatan o nawawala, at 50% ng kagamitan sa 4 na araw para lang sa aming brigada. Ang pamunuan ng distrito, kasama si Akhmedov, ay itinatago ito at ginagamit ang opisyal na peke na bilang ng mga nasawi dahil sa takot sa pananagutan, ayon sa liham. Sa isang tono na puno ng panunuya, hanggang kailan magpapatuloy ang mga walang kakayahan sa pagpaplano ng operasyong militar para lang sa ulat at parangal, kapalit ng maraming buhay? Wala silang pakialam, gusto lang magpasikat. Tinuligsa si Akhmedov na tila ginawang karne lang ang mga sundalo, ngunit nagsisimula pa lang ang taong pumatay sa marami niyang tauhan. Na-promote si Akhmedov bilang commander ng ika-20 Combined Arms Army ng Russia noong Disyembre matapos ilathala ang liham. Ang pag-angat kahit palpak ay totoong nangyayari. Noong 2023 pinamunuan ni Akhmedov ang kanyang mga sundalo laban sa mga minahan, guided missiles at artilleriya na nagtatanggol sa baryo ng Volodar sa Donetsk. Matagal bago nabasag ng nagpapanggap na taktikal na henyo ang baryong iyon, kaya mas marami pang namatay. Noong Pebrero 10, 2023, nawalan ng 300 sundalo at 31 tangke ang puwersa ni Akhmedov. Noong 2024 nagbitiw si Akhmedov bilang paghahanda sa pagtalaga sa kanya upang pamunuan ang mga puwersang bawiin ang Kursk mula sa Ukraine. Tumaas muli ang bilang ng namatay. Kahit nabawi ni Akhmedov ang 1,300 kilometro kwadrado na nakuha ng Ukraine sa Kursk. Ayon kay Oleksandr Siersky, Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, umabot sa 80,000 sundalo ang nawala sa Russia mula nang masakop ng Ukraine ang teritoryo. Panibagong trahedya ito para kay Akhmedov. Ang misyon sa Dobropilya ang tila huling nagpabigat kay Putin. Iniulat ng RFU News ang trahedya ni Akhmedov sa Dobropilya
kaugnay ng pagkakatanggal ng kumander. Tinutulungan ni Akhmedov sa opensiba sa Dobropilya ang pagsubok ng Russia na palibutan ang Pokrovsk na 2 taon nang gustong sakupin. Nakapasok ng bahagya ang mga grupo ng sumalakay, ngunit madalas na mabilis na nababawi ng Ukraine ang anumang maliit na tagumpay na nakukuha ng mga grupong ito. Kahit alam ni Akhmedov na hindi epektibo ang taktika, inutusan pa rin niya ang mga sundalo na ipaglaban ang nakuha nilang posisyon kahit kulang sa supply. Kaya hindi na naiwasan ang resulta. Maraming namatay dahil sa drone at artilleriya ng Ukraine. Tuwing sinusubukan ni Akhmedov patibayin ang tagumpay ng Russia, madalas itong hadlangan ng Ukraine gamit ang glide bombs at mga pag-atake sa likod ng Russia. Iniutos pa rin ni Akhmedov na magpadala ng mas maraming tao sa gilingan ng karne, kasunod ang sunod-sunod na mas mahihinang mekanisadong pag-atake. Tinadtad ng mga first-person view drone ng Ukraine ang lahat ng ipinadala ng komandanteng Ruso. Gumamit ang puwersa ng Russia ng mga sasakyang sibilyan at quad bike sa kanilang mekanisadong atake. Noong huling Disyembre, inutusan ni Akhmedov ang mga sundalo na umatake ng naglalakad at sakay ng kabayo nang maubos ang mga sasakyang walang armor, ayon sa RFU News. Muli nabigo. Noong huling bahagi ng Disyembre, nagpadala si Akhmedov ng 4 na kolum na may 24 na armored na sasakyan laban sa depensa ng Ukraine sa Dobropilya. Agad nakita at winasak ng mga drone ng Ukraine ang mga kolum bago sila makapinsala. Nawala si Akhmedov dahil sa huling tala niya sa opensiba sa Dobropilya. Halos 21,000 sundalong Ruso ang namatay sa 4 na buwan. At hindi na maitago ni Akhmedov o ng Kremlin ang matinding pagkalugi na nagpakita ng kawalang kakayahan ng komander. Isa lang ang pwedeng mangyari. Kailangang tanggalin si Akhmedov. Paano siya hindi matatanggal kung sunod-sunod ang pagkabigo niya? Dahilan ng pagkawala ng 100,000 sundalong Russian sa lugar na iyon. Hindi malinaw kung bakit nananatiling tapat si Putin kay Akhmedov, pero sinusubok na ang katapatan na iyon. May panibagong pagbabago rin sa liderato ng militar ng Russia. Kung sakaling opisyal na kumpirmahin ng Kremlin ang alinman sa mga pagtanggal na ito, malamang na ipapakita nila ito bilang paglilinis ng mga hindi na kailangan at pagpapasok ng mga bagong dugo. Ngunit iba ang nangyayari. Tulad ng dati, ang mga paglilinis ni Putin ay nagdudulot ng kaguluhan sa militar ng Russia sa panahong kailangan ng organisasyon at estratehiya. Hindi maganda sa militar ang madalas na pagtanggal ng mga commander. Ipinaliwanag ito ng Jamestown Foundation sa isang artikulo na sinusuri ang epekto ng mga katulad na paglilinis sa People's Liberation Army ng China. At ang mga punto nito ay naaangkop din sa militar ng Russia. Sabi ng think tank, ang hindi regular na pamumuno ay maaaring magdulot ng hidwaan sa mga paksyon, habang sinusubukan ng mga umaakyat sa politika at militar na makuha ang mga bagong posisyon, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak sa loob at nakita na natin ang mga palatandaan nito simula sa Rusya, gaya ng isinulat ni Jason J. Smart para sa The Kiev Post noong Agosto. Ang paglilinis ni Putin sa mga elitista ng militar ng Rusya ay nagbukas lamang ng pinto para sa Federal Security Service ng Rusya na magsagawa ng mga pagkamkam ng pera habang pinagtitibay nito ang sarili nitong kapangyarihan. Sabi ni Smart, ang Federal Security Service ay nag-aaresto, kumukuha ng pera, at naglalagay ng kaalyado sa mga makapangyarihang posisyon na parang anti-corruption raid ang kilos. May bagong elitista sa Rusya na hindi galing sa militar ni Putin. Bukod pa sa pagkakawatak-watak na ito, ang paglilinis ng mga komandante ng militar, lalo na kung madalas itong ginagawa ni Putin sa panahon ng digmaan, ay nagpapahina sa kahandaan ng militar. Ayon sa Jamestown Foundation, isa sa mga dahilan ng paghihirap ng Rusya sa simula ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang dakilang paglilinis ni Joseph Stalin sa Soviet militar noong 1930 at 30. Binanggit din nito na may ilan ding nagsasabi na ang patuloy na pagbabago ng pamunuan sa United States na madalas dulot ng pagpapalit ng administrasyon ay maaaring makaapekto sa kahandaan ng militar. Mahirap makita kung paano pa mapapalala ng Rusya ang sitwasyon kumpara kay Akhmedov. Gayunpaman, maaari mo ring sabihin na si Akhmedov ay sumusunod lang sa mga utos ng Kremlin, ngunit hindi niya nakakamit ang mga tagumpay na kailangan niya para manatili sa kanyang posisyon. Sino mang pumalit sa kanya, malamang magpapadala pa rin ng tao sa gilingan ng karne. Gagawin nila ito habang namumuno sa mga unit na dati ng magulo at mas lumalala dahil sa kulang na pamumuno. Ganoon din sa bagong commander ng Black Sea Fleet. Tumatanggap lang sila ng posisyon na inaasahang lutasin ang drone problemang walang solusyon. Kaya nauuwi lang ito sa pagbabago na lalo pang nagpapahirap sa fleet na hirap na.
Si Putin siguradong iniisip kung saan siya susunod hihingi ng tulong. Tinanggal niya ang mga komandante at general na sa tingin niya ay nabigo sa kanya. Pero mas mahirap na ngayon para sa kanya makahanap ng mapagkakatiwalaang tao kaysa 4 na taon na ang nakalipas na maaaring magtulak kay Putin na tanggapin ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Talo na ng Russia ang digmaan sa Ukraine. Hindi lang nila alam paano makakabawi ang militar ng Russia kung nililinis ang kanilang mataas na pamunuan at napipilitan silang gumamit ng isang bagay na wala namang silbi na nagpapatunay na tapos na talaga ang digmaan. Alamin kung ano ang bagay na walang silbi sa video. Kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe sa The Military Show para sa updates sa kaguluhan sa militar ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.